Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Inalalayan ng OVP Panay and Negros Islands Satellite Office ang ilan sa mga pangangailangan ng isang bata mula sa bayan ng Pulupandan na patuloy na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Ang detalye ihahatid ni Brian Latasa. Emosyonal na ikinuwento ni Nanay Gracel mula sa bayan ng Pulupandan, Negros Occidental ang hirap ng kanilang sitwasyon matapos tamaan ng cancer ang kanyang bunsong anak na si Oliver na pangarap na maging isang seaman. Nang una po, parang hindi niya pa sinabi sa akin na may kapansanan na yung likod niya, babaling nahulog siya sa pader. Tapos, nang hindi niya sinabi, siguro takot siya sa amin. Yun, yung parang hindi niya nakaya, sinabi niya na may sakit siya. Yun, pumunta kami kaagad sa hospital. Tapos doon na may x-ray, may CT scan, sabi ng doktor, admit ka agad. Yun, nakita yung spine niya may sira na. Hindi ko kalain na magano si Tuto. Sa milyon na pang-iisip namin, di namin nakalain na gano'n siya. Marami pa sana kaming ambisyon sa kanya. Kaya gano'n, sabi ko, sige, ito, laban na ito. Tapos sabi na doktor, chemo daw siya. Sabi ko, nagtatago pa nga kami kasi ayaw namin ng chemo. Siyempre, di mo alam kung anong chemo na epekto. Parang hindi 100%. Sabi na 50 or 40 lang na makayanan sa mga bata sa chemo. Sabi ko, sige lang, pray lang tayo to. Kaya mo na to. Kasi niya mama, nang parang ayaw ako na mag-aral, parang nahihiya siya. Sabi ko to, nang kahit anong mangyari to, kung gusto mag-aral to, nang andito lang si mama. Sabi ko sa kanya, mama, baka nang mag-ano daw ako. Nang sabi niya, parang, mama, baka ayaw mo na sa akin. Sabi ko, hindi kita bibitawan. Sabi ko, andito lang kami ni Papa mo. Umwanto ni Nanay Gracel, kailangan ni Oliver ng isang wheelchair. Dahil kapos sa pera, nagbabakasakali siyang mayroong tutulong sa kanilang mag-ina sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kwento sa social media. Di naman ito nabigo dahil napansin ng Office of the Vice President Panay and Negros Islands Satellite Office ang kanilang kwento at agad silang pinagkalooban ng wheelchair. Bali, nag-post ako sa Facebook. Tapos may nag-accept sa amin na sa wheelchair. Humingi ako ng wheelchair. Kaya yun, nag-alert to ang Office of the Vice President. Sabi niya nang kami na bahala sa wheelchair ni Tuto. Para kay Nanay Gracel, malaking tulong sa mga Pilipino ang Medical Assistance Program ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Sa ngayon, di na kailangan buhatin ni Nanay Gracel si Oliver tuwing pinapaliguan. Mas madali na rin para kay Oliver ang paggalaw. Siyempre, para hindi na siya mahirapan. Kaya yun, pasalamat kami sa OVP. Daw parati na siya umuupo sa wheelchair. Kaya ngayon lang hindi na siya umuupo. Minsan lang, kapag pumupunta kami ng ospital, nakikimo, wheelchair ginagamit namin. Kasi dati, ma'am, kung walang wheelchair, ay, Diyos ko, oo, masakit sa katawan. Parang kuba na kami sa asawa ko. Kasi syempre, bigat. Oo. Salamat ako na may wheelchair na kami. Ay, thank you, Lord. Tumulong din ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa gamutan ni Oliver. Yung mga gamot na kapag humihingi kami sa doktor, binibigay sa amin. So mga yung panggamot na ininom ni Tuto? Oo, Tuto, oo. Hindi si doktor sa amin. Ang mahal niya si Tuto. Sabi niya yung special niya daw yung pagpagamot kay Tuto, sabi ni doktor. Doc Chris. Doc Chris, oo. Mahal niya si Tuto. Siyempre, malaking tulong po kasi kung kami lang po wala kami magagawa.
nagpapasalamat lang po kami na nandyan ang UBP at saka si Doc Chris. Sa ngayon, patuloy na inaalalayan ng Office of the Vice President Panay and Negros Island Satellite Office ang mag-inang Gracel at Oliver. Papasalamat po kami sa kay Vice President Sara Duterte. Salamat po ma'am. Kay Dr. Chris na walang sawa, sumusuporta kay Toto sa medical assistant, kag sa Office of Vice President na mga officer. Salamat po sa inyong lahat. Hindi kayo magsawa sa amin. Salamat po. Mula po dito sa bayan ng Pulo Pandan, Negros Occidental, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.